28 ulit mga boss. Habang hindi pa kinukuha ito, ni-repair ko na ampli. Dahil nga yung may-ari nito, nung masira ito, ay bumili ng ganito ulit. So, in-anticipate ko mga boss na sa future, may magtanong, kasi yung GX8, yung finiture ko dito ng GX8, may nagtanong kung ano yung actual power eh. So, kaya lang, wala na sa akin yung GX8. So ngayon, habang naandito ito, naisipan ko, kuhanan ng actual power. So naka-hook up na tong lahat. Usual yung gamit natin, ito. Mini oscilloscope ko, amp meter, signal gen, at voltmeter. So naka-hook yan dyan sa dummy load. So sa ngayon, testingin natin, parehong nakakabit yan, nakaparallel yung dalawa na yan. So, sa 4 ohms configuration muna at ayan ang pagkakakabit-kabit natin yan. Parang pansit. So, unahin natin 4 ohms muna. On muna ito. At set natin sa times 10. Ayan, on din ito. On din ito. At i-run na natin. Yan, running na yan, signal gen, and then etong voltmeter. Tapos, on na rin natin itong ampli. So, ayan siya. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Ngayon, monitor natin itong mini oscilloscope hanggang ma-distort yung kanyang sine wave. Yun. Hanggang dyan. At ito yung nakuha natin. 9.73 at 36.15. Hold po nga ito. Hold din natin to. Okay. So, at para malaman natin kung ano yung actual 9.73 ano? 9.73 amperes times 36.15. At yan ang nakuha. 351.73. Ayan, nawawala pa. 351.73 or 74. 351 watts. So, sa 4 ohms. So, ayusin ko lang yung dummy load. Tatanggalin natin yung maliit. Titira ko lang yung isang 8 ohms para masukat naman natin sa 8 ohms. So ngayon mga boss, naka-detach na yung ating isang 8 ohms na dummy load. So iisa na yan. So itong test na to mga boss ay 8 ohms. Eto. Oy, yun. Oops, basag na talaga. Yan. So, 5.6, 5.59 at 38 point, hindi pala nakanin. Oops. 38.69. At ito yung nakuha natin. 5.59 times 38.69. At ang actual niya sa 8 ohms ay yan, 216. So, patayin ko lang. So, yung power na yon mga boss ay continuous na kaya niyong dalahin, no? Hanggang mag-peak. Bago siya mag-peak. So, malakas na yon.
doon sa mga nakapanood ng video ko, nung kinuhanan ko ng actual yung GX3 UV Pro. So, nag-produce lang yun ng around 60 watts. So, ito, malakas na to. So, ngayon, kahit kuhanin na to sa akin, na-test ko na, naipakita na rin yung actual power niya. Siguro, in-overload to ng speaker, kaya nagkaganon. Daming nasira dito eh. Naubos yung output. Birang-bira ako makagawa ng ganun. Yung naubos lahat yung open at saka shorted eh. Hindi ko nagano bakit din pumutok yung fuse nito. So, hanggang dito na lang muna ulit. At abangan nyo yung ating susunod na video. Yeah, yeah.